Philippines. Attorney, kung dati merong laglag bala, ngayon may lunok pera. Nagmukbang ng dolyares, attorney. Only in the Philippines. Ano ba yan? Alam mo dati, may chismis na yung isang abogado, para mawala isang dokumentong orihinal na kinakailangan sa hukuman, kinain yung kontrata. Ngayon naman, baka mamaya tinuruan niya itong taga-airport transport security. Kainin ng ebidensya, kainin ng pera, no? At mawawala. Ikaw naman, Iha, hindi mo naman alam na airport niya, napakadaming CCTV niya, naman linunok mo pa. Mabuti na lang, dapat tinapon mo na lang yan, no? Nang tapos na, no? Pinahirapan pa yung sarili. Pinahirapan mo sa sarili mo. Nakaharap pa sa CCTV. Alam mo, mabobroadcast yan sa buong daigdig, ha? We will be known as the dollar-eating race. Ano ba naman yan? Nakakahiya naman yan. Naku, alam ko ng Marami headline. ng sinungaling. Tapos ngayon, dollar-eating race pa, the Filipinos. Oh my goodness. Tapos ang sama pa, no? Naka-uniforme pa, oh. Parang ahente ng Estado na kumakain ng pera na ebidensya na kanyang ninakaw. DOTR, I hope you're very proud of your latest achievement. PBBM, napakagaling ng iyong mga nasa DOTR. No? Sige lang po, magkasama tayo umakyat sa entablado ng eleksyon, pero kung gusto mo talagang ganito ang imahe ng Pilipinas dahil sa iyong DOTR, sige na po, I will respect your wisdom as president. Pero kung ako po kayo, talagang, nako, tanggalin na lahat yung mga nasa DOTR dahil puro kahihiyan ang binibigay. Kung hindi na wag kakaroon ng brownout sa airport, kinakain ng dolyares. Ang video pong yan, kakalat po yan sa buong daigdig, Mr. President. Ano ba naman yan? Bakit gusto pong magkaroon ng ganyang kahihiyan? Isang tanggal lang naman dyan sa isang opisyalis dyan, bago ng sistema dyan. Pag tinanggal nyo yung ulo dyan, magpapadala ng mensahe, hindi na po pwede mga kalokohan sa lahat ng mga ahensya ng DOTR. Habang hindi niyo po tinatanggal, nakikita, pwede pala. Katangahan natin, kabubuhan natin na nawawalan ng kuryente sa airport, kinakain ng pera ng mga turista, okay lang pala Di sige, patuloy ang ligaya. Yan pong mensahe dyan. Pero anyway, I respect na po. Dumating na ako sa pundo, I will respect your wisdom. Pero sayang po yung inakit natin sa entablado para kunin ang suporta ng taong bayan kung palagi na lang pong ipahihiya ang inyong administrasyon. Pero administrasyon niyo po yan. Nasa sa inyo po yan. Nasibak na yung babae attorney na kumain ng dolyar. Sa tingin mo, attorney, for sure, hindi siguro first time kasi nagawa niya talagang Kumbaga, hindi ko naman sinasabi na hindi first time yung paglunok niya. Siguro, meron na rin siyang ginawang mga illegal siguro na mga pagnanakaw. Kasi parang wala siyang takot, di ba? Na parang diretso kainin agad. Sa tingin mo, ano kaya ang magiging solusyon dyan? Kasi si Pangulong Duterte, during sa administration ni Pangulong Duterte, di ba, bago pa ang administration ni PRRD, meron na yung problema tungkol sa laglag bala. At isa yun sa kanyang tinugunan. May mga adjustment. Di ko lang alam kung magkano ba yung sahod ng mga screening officer na yan na umaabot sa punto na ganyan yung kanilang ginagawa. Ang nangyari doon, tinanggal talaga yung ground handler. Naalala niyo yun? Tinanggal talaga ang ground handler dahil doon sa laglag bala. At kahit sino pa siya, Kastilaloy yun Sinipa ni Presidente dahil hindi katanggap-tanggap yung mga gawain na ganyan. Anyway, wag na po natin ihambing ang mga administrasyon. Kanya-kanyang estilo yan. Pero PBBM, mahal ko po kayo, mahal kayo ng bayan. Pwede ba ho? Kinakailangan naman po mag-sample tayo dyan. Ipakita natin ang resolution natin na hindi po pwede talaga ang kagaguhan sa gobyerno. Pagsibak na po kayo ng taong mas mataas dahil yung mga taong nasa baba naman tumitingin sa ginagawa ninyo dun sa kanilang mga amo. Alright, maraming salamat, attorney. Maraming nanonood ngayon sa ating palatuntunan at suportado nila ang mga hakbangin ng administrasyon. Lalo na, attorney, itong pagpapanagot sa mga may sala. Oo nga po Kaya nga po nako. Ang DOTR, di ko lang alam, bakit parang exempt sila, no? Parang exempt sila, no, sa pananagutan. Ewan ko ba? Oo. Dito nako. tayo sa iba pang topic, attorney. Kamakailan lang, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung pamimigay ng mga bigas doon sa isang warehouse sa Zamboanga na napatunayan na hindi tugma
yung nandoon sa loob ng warehouse, dun sa hawak-hawak na dokumento na ipamahagi agad yun sa mga kababayan natin. Now, ngayon, ang hiling ng iba, pati ibang mga mababatas, ganun, kabilis. Dapat magkaroon ng desisyon agad, lalo na dito sa mga nakumpiska or mga nadiskubre. Dito na naman sa Tondo, meron na namang nadiskubre na sinasabing possible smuggling na nangyari. Well, alam mo kasi dapat unang-una nag-iingat ko ano yung re-raidin. Kasi yung mga naunang raid, lumabas, legal naman pala lahat ng importasyon. No? So dapat talaga gumawa ng hakbang na masiguro naman na yung datos na nanggagaling sa kung saan man nanggagaling ay tama. At kapag ito nga ay tugma, doon action ka agad. Pero alam mo yung pamimigay na yon, kinakailangan din, bigyan din ng due process yung mga may-ari ng warehouse, no? Kinakailangan dumaan din sa proseso, no? Dahil kung hindi naman, babawian ng gobyerno niya, no? Dahil alam nyo naman, ang ating jurisprudence, talagang nasa saligang batas na dapat pakinggan ang lahat ng mga apektado sa gawain ng gobyerno bago tayo gumalaw. Pero sa akin po tama po na ibigay. Pero siguraduhin po natin makakarating sa taong bayan Kasi tatapatin ko na pa kayo, isang racket dyan sa Bureau of Customs, yung mga tinatawag na for condemnation hindi po totoo na nakukondem. Yung mga may order na sirain at sunugin, hindi po nasusunog. Ibinabalik po sa mga smugglers. Kaya baka mamaya pag alis nyo, Mr. President, sa picture-picture na di umano ibinigay sa mga mahihirap, baka mamaya ibalik na naman sa smuggler yan. Ako, totoo po ito, Mr. President. Hindi po ako nagsasabi lang ng ganito. 32 years of law practice na po ako, kaya nakita ko ng lahat. Pati po dun sa condemnation process, hindi po nakukondem at naibibigay muli sa smuggler. So siguraduhin po natin na matapos kayong umalis, matapos ng photo op, talaga pong lahat ibibigay sa mga mahihirap at hindi maibabalik sa smugglers. Right, maraming salamat Attorney Harry. At ongoing ngayon, Attorney Harry, ang 2024 plenary debates para sa budget at kahapon sinabi ni PBBM na hiniling niya na maging urgent yung panukalang batas sa sa pondo sa susunod na taon. Ano bang comment mo doon? Well, yan po kasi ay kung hindi gagawin ng presidente yan, baka magtagal pa. Remember, ang Senado po ay hindi naman po pwedeng talagang magtalakay ng pantaon ng budget nang hindi po natatapos ang mababang kapulungan. No? Dahil lahat po ng appropriation dapat nag-o-originate sa mababang kapulungan. So kinakailangan po mapabilis talaga ang proseso nang sa Senado, hindi naman sila maubusan ng panahon. Napakahirap ng predicament ng Senado rito. Kung magbabagal-bagal ang Senado, ang Kamara, baka wala naman silang sapat na panahon para himay-himayin. At alam mo, mas importante na mahimay din ng mga senador yan kasi sila naman mas malawakan ang paningin nila, no? So more of the policy sila, no? Tama ba na ganitong budget ng ahensyang ito as against dun sa ibang ahensya? Ang mga kongresista kasi sinisuguro lang nila na may pondo yung distrito nila. Pag may pondo yung distrito nila, okay na sa kanila. Wala silang pakialam sa iba pang mga aspeto ng budget. Yan po ang katotohanan, no? So dapat may sapat na panahon din yung mga mas malawak ang paningin na himay-himayin yung pantao ng budget, no? At itong certification nito ay ito'y parang additional protection na maipapasa ang pantao ng budget on time. Dahil kung hindi, ay hindi natin magagamit na naman yung pantao ng budget para maging sandata sa pag-unlad ng bansa, no? So, tama naman po yung hakbang na yan, pero nakapagtataka bakit kinakailangan pang i-certify. Alam naman natin na si Speaker Romualdez, pinsan buo niya, at nagde-deliver, no? Ibig sabihin, baka mayroon pang mga balakid talaga doon mismo sa mababang kapulungan o di naman kaya ito'y mensahe sa Senado na hindi po pwedeng patagalin ang kanilang balitaktakan para sa pantao ng budget. Kaugnay sa iba pang mga panukala, Attorney, hiniling din ni Pangulong BBM na ma-certify as urgent yung Agri-Economic Sabotage Bill. Ito'y kanyang liham sa Senado kay Senate President Mig Zubiri, Senate Bill number 2432. Ano bang sa pantahan mo dito, Attorney, na pinabibilisan ng Presidente itong panukalang batas na ito? Well, matagal na kasi na yung hoarding is a form of economic sabotage at saka yung smuggling. So hindi ko pa po nababasa itong panukalang batas na ito, pero sa akin po ang importante yung pagpapatupad ng batas. Kasi bagamat nagra-raid na tayo, bagamat namimigay na tayo ng mga naangkat na smuggled na bigas sa mga mahihirap, wala pa po kaming nakikita, wala kaming nababalitaan na kinakasuhan. So, bali wala pong bagong batas kung hindi naman natin ipatutupad. Kinakailangan po
makita namin na humahalik sa malamig na rehas ang mga smugglers at hoarders. May naipunto si Senadora Cynthia Villar pala, attorney, doon sa paunang yung unang bersyon ng paglaban dito, yung batas na sinasabi nila na yung mga smuggler, mga hoarder, yung mga malalaking tao ito, may kaya sa lipunan, na kung puro lang multa, abay kayang-kaya nilang tapatan, di ba? Pero kung may kulong doon sa batas na yon, if ever man na sila po ay nakalabag, walang piyansa, kumbaga, mas matatakot yung mga kriminal. Walang punto ko nga yung smuggling at saka yung hoarding na in excess of 50 million pesos. Yan po ay economic sabotage at panghabang buhay ng kulong at walang piyansa. Pero ang punto po, wala naman natatakot kasi wala nga nasasampa na kaso. So ang importante po, Secretary Remulla, magsampa po kayo ng kaso. Gamitin niyo pong NBI kung hindi gagalaw ang PNP pag huli na itong mga smugglers at hoarders na ito. Kinakailangan po talaga mapakita na meron na tayong mga batas, ipatutupad na po natin yan. Alam mo, miski bagong batas yan. Kung wala namang pagpapatupad, bali wala sa kanila yan, patuloy pa rin ang ligayan nila. Ngayon, meron tayong sapat na batas, gamitin po natin ngayon at wag na pong mag-antay pa ng bukas.